Sabi ko, totoo ba yun? Flyers naman ako. Rejection, tonto ako. Eh, more than 100 na yung rejection sa akin. Wala nang effect eh. Nakuha nyo? Hindi na tinatabla. Ibig pala sabihin nun, successful ka na kasi manhid ka na sa negative things. Nakuha nyo? Alam nyo ba dati na hindi pa ako nagne-networking, ini-small-small ko yung mga nagpo-flyers. At hanggang ngayon, nagpo-flyers pa ako. Eh, di ba nakita mo kahapon? Kumain kami sa baba, kahit malaki income ko, nagpo-flyers ako. Kasi yun po yung basic eh. Nakuha nyo? Alam nyo saan kami nag-start? Saan kami lumaki? Sa basic. Then, yung mga ibang training, gamit na rin po yan para patatagin ka. Nakuha nyo? Kaya guys, huwag niyong maliitin itong mga ginagawa po namin dahil para sa inyo to. Ito po ay basic. Okay ba? Yes. Are you learning? Yes. Okay, rejection. Ito po ang pinakamatinding rejection na pwede nyo ma-encounter. Una, pakibasa. Yes. Sino po dito ayaw mag-networking ng asawa? Walang mamamin yun. Dati. Okay. Dati, asawa, ayaw. Normal po yan. Yes. Ngayon masaya. Nag-enjoy. Ayos yan. Kasi kami dati ng misis ko, batuhan kami ng pera niya. Lumalis ka. Hindi, joke. Totoo po. Number 1 to. Kasi hindi niya alam kung ano yung ginagawa mo. Anong dapat mong gawin? Invite mo siya rito para malaman niya kung gaano kaganda ang networking. Tama po ba? Pangalawa, magre-reject. Mga relatives. Yan, nireject din nila ako. Alam niyo ba, pumunta pa ako sa kwarto ko dati. Talagang umiiyak ako halos. Gigil na gigil ako. Sabi, ba't ganun? Sila pa yung mga dapat kasama ko dito. Ayaw nila maniwala. Siguro, kung nung nakita niyo ako that time, hindi talaga kayo maniniwala. Ano yung itsura ko dati? 3 kulay ng buhok ko. Meron akong hiwa rito. Gangster eh. 3 hikaw. May chain. Malugang pantalon. Malugang damit. Di ba? Ano pa? May tinidor. May tinidor akong bracelet. Pag nag-explain nga ako eh. Nakatingin sa tinidor. Ano yan? Tinidor? Ay, kundi po kutsara. Magaling ako mambara dati. Pero pag nagsalita ko, iba. Meron nga ako na-experience eh. Grupo ko. Ano siya, supervisor ng SM. Supervisor ng SM. So, nangyari, in-invite niya. So, hindi pa niya ako nakita. Nung nakita ko, sabi, ikaw ba yung apply namin? Sabi ko, opo, ako po yun. Sabi niya, may papakausap sana ako sa'yo eh. Pero parang ayaw na ipakausap eh. Nung nakita yung ano ko, sabi ko, hindi, huwag mo tingnan tong itsura ko. Tingnan mo to sasabihin ko. Magaling ako mag-twist ng negative. Nakuha niyo? Doon ako na-practice. Then, unti-unti po, binago ko yung sarili ko. Doon ko nakita na yung pagwapuhan ko. Gusto na umalis eh. Okay. Kaya tanong ko nga siya, gumagwapo ba ako? Gusto ko na sampalin. Hindi, ako kasi natutunan ko, imbis na laitin mo yung sarili mo, dapat ikaw nagbibuild ng sarili mo. Tama? Yung self-confident mo tumataas. Kanina nga doon sa teller, sabi niya, di ba sir, maganda naman ako, nagkukwentuhan sila. Sabi ko, oo, gumanon lang ako. Pero syempre, sabi ko, okay to kasi nakikita niya yung kagandahan niya, hindi kapangitan. Nakuha niyo? Kasi doon ka lumalakas eh. Ang mahirap niyan, pag arabos sa salamin, nilalait mo pa. Sino ka? Parang tatakot. Nakuha niyo? Ayaw mong humarap sa salamin. Iisipin mo, sinong pa ako ni Lord? Hindi. Lahat tayo pantay-pantay. Okay? Guys, tandaan nyo, lahat tayo may kanya-kanyang kagandahan. Tama? Tama! Huwag mo mamalitin sarili mo. Tandaan mo yan. Next, kaibigan. Tama? Nire-reject ba ang kaibigan nyo? Lalo na yung kaibigan nyo sumali sa networking, hindi kumita? Yan. Yan ang mga hihila sa'yo pababa. Ikaw, ang saya-saya mo, dahil makukuha mo na yung pangarap mo, yung mga hihilahin ka pababa. Hindi totoo yung networking. Sumali ako dyan, naloko nga ako eh. Guwapo kasi yung nag-invite eh. O tapos binitiwan akong bigla. Nakuha nyo? Maraming ganyan. Pero tandaan nyo, aasenso kayo dito, hindi sa upline, hindi sa downline, kundi sa sarili mo. Paano mo i-handle ang rejection, yung pain, kung paano mo i-handle, guys, yun ang magpapa-asenso sa'yo. Bigyan ko kay tip. Para hindi kayo maapektuhan ng mga to, meron kaming tawag dyan. Tama? Basahin nyo na malakas ha. Pag sinabi kong 1, 2, 3, basa. Okay? 1, 2, 3. Pakilakas naman.
sigaw ng iba. Maamoy. Okay? Ang tanong, bakit tae? Spouse, patay tayo. Pinalayuan. So, patay tayo sa Pag negative, bro. Pag positive, hindi yan tae. Ulam yan. Okay? Bakit tae? Example, doon ang destination mo yun ang gusto mo mapuntahan. Andun yung financial freedom, andun yung magandang sasakyan, magandang buhay. Naglalakad ka ngayon papunta ron, may nakita ka. Huy! Chocolate! Hindi. Tae! Tama? Nakita mo tae? Huy, tae nga to. Aso kaya to, kalabaw, kambing o ano. Di ba? Anong ginawa mo? In-entertain mo pa. Mainit Yak, tae. Ano dapat gawin? Mahina. Yung iba safe talaga sa mga Ano dapat gawin? Iwasan mo. Pag nakakita ka ng tae, anong gagawin mo? Iwasan mo. So pag iwas mo, eto na naman siya. Ano dapat mong gawin? Iwas. Hanggang sa makarating ka sa gusto mong puntahan. Ganun po yung ginawa ko. Di ba? Pag nininegative ako ng kaibigan ko, ano sinasabi ko? Tae ka. Tae ka eh. Sinasabi mo? Wag ano, nasa isip mo lang. Tawa ka lang. Ito eh. Nakukuha niyo po yung sinasabi ko? Iwasan niyo muna yung mga negative kasi hilahin ka niyang pababa. Kasi pag nakita kang umasenso, may inggit po yan. Imagine nyo, ngayon hinahabol ako ng mga tae. O bakit? Kasi nakita nila yung pagbabago ng buhay ko. Yung mga taeng yun, di ba? Hanggang ngayon po, nandoon pa rin sa employment. Hindi po ako galit sa kanila. Okay? Nagawa lang po ako ng bagong circle of friends na pare-pareho kami ng pananaw sa buhay. Kami po nagtutulungan umakyat. Pag ayaw sumama dati ho, di ba? Iniiwanan ko. Ay ko, bahay ko muna to. Actually, pinakamahirap po sa akin gawin yung give up ko yung arcade. Alam yan ng misis ko. Diba? Lagi po ako doon sa arcade. Alam mo yung arcade? Laro, games. Galing ko po doon. Tumatalo ako ng nananalo ako ng mga 50 wins sa X-Men versus Street Fighter. Addict po ako doon. Pero nung nag-networking ako, guys, iniwan ko lahat ng mga nagpapabagal sa akin. Kasi nakita ko yung pangarap ko. Nakuha niyo po ba yun? Yes. May kailangan kang sacrifice para sa mas magandang buhay. Mahirap, pero kailangan. Tama ba? Kasi ang main focus ko noon is kumita ako ng malaki at mabago yung buhay ko, marating ko yung gusto ko, kaya po hindi ganun kabigat iwanan yung mga ganung bagay. Nakuha nyo? At ngayon, pwede na akong bumalik sa kanila at makapagkwentuhan. Nakuha nyo? Ang kaibahan lang, na-establish ko na yung network ko at may future na ako, sila po, hindi ko sinasabing miserable ang buhay, pero nakatali sila sa employment. May mga kakilala ko, bata pa ako, nagta-tricycle driver na. Tricycle driver na. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Ayoko naman pong ganun. Gusto kong mag-enjoy sa buhay. Sino ba gusto mag-enjoy sa buhay? Anong dapat mong gawin? Hanapin mo yung bagay na makakapagpasaya sa'yo. Tandaan nyo, huwag ka lang makontento, lalo na sa income mo. Sigurado ako, kikita ka ng malaki. Kasi lalapit yan sa opportunity. Nung kumikita po ako that time ng 25,000, yung mga free time ko, sabi ko, kailangan maghanap ako ng pwede kong pagkakitaan. Kasi kung hindi, wala akong mapapala dito. Makaka-survive lang ako sa buhay, pero hindi ako mag-enjoy. Nakuha nyo? Kaya po ang bilis ko mag-decide nun, iniwan ko agad yun. Hindi ko sinabi na apply ko yun. Full time ka. Hindi po ganun. Okay. Nakuha nyo po? Anong tawag sa mga negative? Mamaya umpisahan nyo na maghanap ng mga etchas dun sa inyo. Okay. ABC of success. Yan, meron tayong ABC of success. Then, yung A natin stand for, ito po pinaka-importante sa lahat. Pakibasa. Attitude. Okay, lahat tayo may attitude. May magandang attitude, may pangit na attitude. Pero ang dapat na attitude meron ka, 100% full-time good learning and listening attitude. Guys, kahit matalino ka, pag start ka rito, start zero. Makinig ka muna sa mga expert. Okay? So, kung kukumpitin natin yung letters ng attitude, ang kailangan mo is 100%. Tama? Hindi sinabing full-time na oras na dapat tinatrabaho mo to. Kung may trabaho ka, isipin mo lang lagi kung sino yung mga kakausapin mo. Tama? Isipin mo yung mga bagay na
parang ambag doon sa negosyo mo rito sa Sante. So kahit may trabaho ka, yung mga kaibigan mo doon sa loob, katrabaho mo, kausapin mo sila. Hindi mo magre-resign yun para hindi ka lang makita. Sasali yun. Kada attend mo ng training, may natutunan ka, iba agad sa kanila. Sigurado ako, pag-practicean mo yun, matutwist mo utang, sasama sa iyo yun. Tama? Ako po, ang dami kong pinag-practicean dati. Yeah. Ano ba attitude ni Manny Pacquiao? Pasaway ba siya? Nakikinig ba sa coach? Pag sinabing training. Pag sinabing takbo. Grabe ang attitude niya. Kaya kung ganyan ang attitude nyo, ha? Ano ko ba? Hindi ko kamukha. Sorry. Okay. Next. Letter B is believe. Naniniwala ka ba rito? Yes. Sige nga. Naniniwala ba kayo dito? Yes. O naniniwala kay Lord? Yan. So kung naniniwala ka sa Diyos, wala ka dapat ipagduda sa ginagawa mo. Guys, kung matindi ang paniniwala mo kay Lord, walang imposible. Tama? Kasi makikita mo naman yung taong naniniwala kay Lord eh. Sabi nga nila, it's not the word that you say, it's the music you play. Naniniwala ka kay Lord? Oo naman. Kamusta buhay mo? Ito na ang problema. Naniniwala kay Lord? Puro kaaway. Tama? Doon sa tingin nyo, naniniwala kay Lord? Diba, sino rito weekly nagsisimba? Yes, okay. Ako po bihira magsimba. Pero, lagi ako nagpe-pray. Okay? Para sa akin, importante yun. Kasi magkakaiba tayo paniniwala eh. Tama? Pag about kay Lord or religion, di tayo magkakaunawan. Mag-aaway-aaway tayo dito. Tama? Pero ang pinaka-importante natutunan ko, kung naniniwala ka kay Lord, dapat nag-enjoy ka sa buhay mo. Moment by moment. Tama? Magkaroon ka mang problema, tama? Ma-down ka saglit, pero dapat alam mo bumalik. Pag hindi ka nag-enjoy, sino yung katabi mo? Sino yung nakayakap sa'yo? Yes, kaya, guys, monitor mo yung sarili mo. Okay. Yun ang paniniwala ko ha. Kasi magkakaiba tayo paniniwala.